Ang kwentong pambata. Isang araw sa lugar ng Tansa, sa Mayrolesa, may isang batang lalaki na nagngalan si Kiko. Si Kiko ay 7 taong gulang na nasa baitang isa sa elementarya. Si Kiko ay isang makulit at pasaway na bata. Palagi siyang pinapagalitan ng kanyang nanay dahil ayaw niyang pumasok sa paaralan. Ang lagi niya lamang gusto ay maglaro kasama ang kanyang mga kaibigan. Isang araw, inaya si Kiko ng kanyang mga kaibigan na maglaro sa bakanting lote. At habang naglalaro sila ng kanyang mga kaibigan, ay may napansin si Kiko sa loob ng abandonadong bahay. Sa kuryosidad ni Kiko, ay kanya itong pinuntahan at pumasok sa abandonadong bahay. Nang makapasok si Kiko sa loob ng napukaw ng kanyang atensyon ang isang kahon na tila ba ay may nagliliwanag sa loob nito. Dahan-dahang nilapitan ni Kiko ang kakaibang kahon at pinagmasdan ito. Ano kaya ang nasa loob ng kahon na ito? Bakit nagliliwanag sa loob nito? Ang tanong ni Kiko sa kanyang sarili. Dahil hindi mapigilan ni Kiko ang kanyang sarili at kursidad, dahan-dahang binuksan ni Kiko ang kahon at laking pagtataka niya nang makita ang isang lapis. Ha? Isang lapis na nagliliwanag? Isang kakaibang lapis ang nakita ni Kiko. Napakatingkad ng kulay nito at nagniningning rin. Kinuha ni Kiko ang lapis at pinagmasdan mabuti hanggang sa may isang nilalang na lumitaw sa harapan ni Kiko. Isa itong diwata at siya si Diwata Sirapia. Magandang araw. Ako si Diwatang Serapea, ang tagapagbantay ng mahiwagang lapis na iyong hawak. Si Kiko ay nagulat sa kanyang nakita at agad niya na kumaripas ng takbo. Hindi na malaya ni Kiko na nadala niya sa pagtakbo ang mahiwagang lapis. Ha? Ano kaya ang nilalang na iyon? Tanong ni Kiko sa kanya sarili at napansin ang hawak niya na lapis. Naku po, nadala ko ang lapis. Kapag bumalik ako sa bahay na iyon, baka makita ko ulit ang kakaibang nilalang na iyon. Hindi mawari ni Kiko ang kanyang gagawin hanggang sa napagpasyahan niya na dalhin na lang ito. Kinaumagahan, habang si Kiko ay naglalakad papasok sa paaralan, biglang lumitaw ang diwata sa kanyang harapan. Kamusta, kaibigan? Nanlaki ang mata ni Kiko sa nakita. Ikaw yung nakita ko sa abandonadong bahay. Sino ka? Tanong ni Kiko sa diwata. Hehehe, tama ako nga. Ako si Diwatang Serapea at ako ang tagapagbantay ng lapis na iyong dala ngayon. Lapis? Ah, yung lapis na aking nakita sa loob ng kahon. Teka, tagapagbantay? Bakit naman? Isa lang naman itong ordinaryong lapis. Tanong ni Kiko sa diwata. Diyan ka nagkakamali, kaibigan. Hindi lang yan basta isang lapis, kundi isang mahiwagang lapis. Kapag ginamit mo ang lapis na yan, lahat ng nais mong isulat ay magiging totoo. Magiging totoo? Talaga ba? Dahil sa kuryosidad ay sinubukan ni Kiko ang sinabi ng diwata. Kinuha ni Kiko ang lapis sa kanyang bag at magsulat si Kiko ng salitang ice cream. At laking gulat niya, biglang lumitaw ang isang masaro na ice cream sa kanyang harapan. Wow! Totoo nga ang sinabi mo. Kinain ni Kiko ang ice cream na kanyang isinulat gamit ang lapis. O ngayon, naniniwala ka na sa akin, kaibigan? Dahil ikaw ang nakakita sa lapis na iyan, ikaw na ang bagong nagmamayari ng mahiwagang lapis. Ngunit paalala lamang, aking kaibigan, huwag na huwag mong abusuhin ang kapangyarihan ng lapis dahil sa oras na aabusuhin mo ito, mawawala ang kapangyarihan ng lapis. Paalala ng diwata. Ngunit isinawalang tabi lang ni Kiko ang sinabi ng diwata.
Nagpapaalam na ang diwata kay Kiko at sinabing maaari niyang tawagin ito kung kailan niya gusto. Sumunod na mga araw ay palaging ginagamit ni Kiko ang mahiwagang lapis. Isinusulat niya lahat ng kanyang nais at agad itong nagiging totoo. Gusto ko ng laruang sasakyan. Isinulat ni Kiko ang mga salita at lumitaw ang isang magandang laruan na sasakyan. Wow, ang ganda! Agad na ginagamit ni Kiko ang laruan at masayang naglalaro. Isang araw, si Kiko ay pumasok sa paaralan at dala niya pa rin ang mahiwagang lapis. Habang sila ay nagkaklase, ang kanilang guro ay nagsasabing sila ay mayroong pagsusulit. Mga bata, kayo ay maglabas ng isang pirasong papel dahil tayo ay magkakaroon ng pagsusulit. Saad ng guro na ikinakaba naman ni Kiko sapagkat siya ay hindi pumasok ng paaralan kahapon. Naisip ni Kiko ang mahiwagang lapis. Hindi bali, nandito naman ang mahiwagang lapis. Isusulat ko lang ang salitang tamang sagot at lalabas na agad ito at akin na lamang isusulat. Saad ni Kiko. Nag-umpisa na sila sa kanilang pagsusulit at ginamit ni Kiko ang mahiwagang lapis. Natapos ang pagsusulit at sila ay nagsiuwian na. Nang suriin ng kanilang guro ang kanilang mga sagot. Siya ay nagulat dahil lahat ay ng sagot ni Kiko ay tama. At ang kanyang ipinagtataka, wala ito sa paaralan kahapon. Kanya na lamang itong hinayaan. Sumunod ang mga araw, palaging ginagamit ni Kiko ang mahiwagang lapis. Kahit sa mga pagsusulit ay kanya rin itong inauso. Hindi niya namamalayan na ang kapangyarihan ng lapis ay unti-unti nang nawawala. Isang araw, papauwi na sila Kiko nang magsabi ang kanilang guro na siya ay magbibigay ng pagsusulit kinakabukasan. Si Kiko ay nagkibit balikat na lang. Hindi ko na kailangan pang mag-aral dahil nariyan naman ang lapis. Siya na ang bahala sa aking pagsusulit bukas. Saad ni Kiko sa sarili at umuwi ng buong araw na naglalaro si Kiko at hindi na nag-aaral. Bukasan araw na pagsusulit nila Kiko. Nagbigay na ng mga papel na sasagutan ng kanilang guro. Pagkakuha ni Kiko ng papel ay agad niyang kinuha ang lapis at nagsulat. Ngunit laking gulat ni Kiko nang isulat niya ang mga salitang tamang sagot. Naway walang nangyari, hindi lumabas ang mga tamang sagot sa kanilang pagsusulit. Ilang beses na paulit-ulit na sinulat ni Kiko ang mga salitang, ngunit wala pa ring nangyayari. Kinabahan si Kiko dahil malapit nang matapos ang oras ng kanilang pagsusulit. Lumipas pang ilang mga minuto at walang nasagot si Kiko sa kaniyang sagotang papel. Pagkatapos lumabas ang mga estudyante at tinawag ni Kiko ang diwata. Diwata Serapia, lumabas ka! Ang diwata sa harapan ni Kiko. Kamusta kaibigan? Ano ang maipaglilingkod ko sa iyo? Hindi na gumagana ang lapis na iyong binabantayan. Ano ang nangyari? Ang diwata ay nalungkot bigla. Kaibigan, masyado mong inabuso ang kapangyarihan ng lapis. Habang ginagamit mo ito, hindi mo namalayan na unti-unti nang nawawala ang kapangyarihan nito. Patawad kaibigan, sapagkat hindi ko na maibabalik pa ang kapangyarihan nito. Malungkot na saad ng diwata. Ano? Paano na ang mga pagsusulit ko? Pangmakasarili na sabi ni Kiko. Kaibigan, hindi nakasalalay sa lapis ang mga sagot mo sa iyong pagsusulit. Sa patuloy mo na pag-aabuso dito, hindi mo na ginagampanan ang iyong responsibilidad bilang isang nag-aaral. Pangaral ng diwata. Kung ganoon, itatapon ko na ang lapis na ito dahil wala rin naman itong saysay. Ang diwata ay nalungkot at naglaho na lamang. Pagdating ni Kiko sa kanilang tahanan, dumiretso siya sa kanilang silid at nagmaktol. Bibili na lamang ako ng aking kakainin.
Nang kunin ni Kiko ang pera na kanyang itinago, laking gulat niya nang makitang wala na ito doon. Pati na rin ang mga laruan na nanggaling sa kapangyarihan ng lapis. Ano ang nangyari? Bakit pati ang mga laruan ko ay naglaho? Umiyak na lamang si Kiko dahil sa nangyari. Dahil doon, natuto na siya na huwag umasa sa mga bagay na kanyang pagsisisihan sa huli. At naisip niya na ang mga bagay na ikabubuti niya. Simula noon, lagi nang pumapasok sa paaralan si Kiko at hindi na siya nagpapasaway. Mag-aaral na din siyang mabuti. Natutunan ni Kiko ang kanyang mga pagkakamali at binago ang kanyang mga pagkakamali. Dito na nagtatapos ang aming kwento. Si Kiko at ang mahiwagang lapis.